Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bayan ng Mangaldan para tiyakin ang sitwasyon ng mga residente. Kasabay na mahigpit na monitoring, tumutulong din ang kanilang team sa pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon. Sa inisyal na assessment, wala namang malawakang pinsala sa mga kabahayan, maliban na lamang sa ilang bahay na natabunan ng mga punong kahoy. Ayon kay Rodolfo Corla, ang head ng MDRRMO Mangaldan, lumambot ang lupa sa ilang bahagi ng bayan kaya't madaling bumigay ang mga ugat ng puno na unang tumumba. Isa rin sa mga binabantayang lugar ngayon ay ang Angalacan River. Sa kabila ng pagtaas ng tubig, hindi naman ito umabot sa delikadong level kaya't hindi na kinakailangan magtaas ng alert level ang bayan. Samantala, nasa ilalim ng state of calamity ang bayan at dahil dito puspusan ng pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan mula sa pagkain hanggang sa iba pang pangunahing pangangailangan. Habang patuloy ang pag-ulan, nananatili namang naka-alerto ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para agad makaresponde kung kinakailangan. Membro ng Disaster Council, lalo na kanina, nandito sa office ng MDRRM. Continuous monitoring ang ginagawa po namin at pati yung mga yung mga river system po natin na talagang monitor po namin kung lumalalim siya, inaabot yung mga maritime level goods po namin. Okay? Yes po, sir. So sa ngayon, sir, ano na po, bukod po sa mga monitoring, sir, ano po yung mga ginagawa po natin ngayon? Yes, ang ating mahal na mayor ay since diniklaraan niya po ang ating pong ang state of calamity, ay continuous po ang pamimigay doon sa affected population ng substansya ng relief goods doon sa mga kuwan. At tapos na rin po kaming nag-assess sa affected population ng mga farmers po natin, yung cause of damage ng ating pong mga magsasaka at cause damage din po ng mga limang partial damage na houses. Pasalamat tayo, wala tayong infrastructure damage dito sa Mangaldan kasi wala namang hangin, puro heavy rainfall from yellow to red warning rainfall ang ating pong natatamasa at hindi naman dire-diretsong umuulan kundi paminsan-minsan from light to moderate, then moderate to heavy rain. So yan po ang aming pong binabantayan. Sa ngayon, tinitignan po namin sa monitoring ang bagyong Sikrosa ay pataas po siya, hindi na po siya makakapasok sa Philippine Area of Responsibility kasi inihigop na po siya ni Typhoon. Isa yung area na kanilang pinupuntahan sa extreme northern Luzon. Okay. Mula kay Crising, kay Dante, then si Imong, tapos ngayon si Drusa, papunta rin yan. So yan po. Meron po tayong 5 bahay na damage due to southwest monsoon. At yung southwest monsoon na yun ang siyang nagbigay ng heavy rainfall. Kaya yung puno ng mga mangga na yan, yung tumagan sa mga kabahayan, ay medyo sumubra ang basa hanggang sa ilalim ng kanilang mga puno, kaya natumba sila. Yun, ginamitan po namin ng chainsaw sapagkat talagang kinakailangan. So yun, isa po dyan yung kasama namin dito sa LGU na empleyado po ng Business Licensing Section na tagang Barangay Tubag. Yun po, nasa partial damage. Yes po. Sa Designated Evacuation Center na main po namin dito sa may 3rd floor ng municipal building, wala pong nag-evacuate dito. Doon lang sa Barangay Anulit na nai-report, mayroon pong 3 na nag-evacuate doon sa ating pong Designated Evacuation Center na Barangay Hall. At yung another 3
naki-evacuate na lang sa kanilang magulang. Isang pamilya lang yung isang pamilya. Opo. Okay, naman yung naobserbahan po namin kasi due to ang bayan ng Mangaldan ay umaasinso, didevelop. Kaya lahat ng nagpapatayo ng structure, yung mga establishment, okay, yun po, nalalagyan kasi ng jantang kasi ng tager, nasasaraan, iraramay dugan, agusan na danom, ganyan ay stagnan. Okay? Actually, hindi naman umaapaw ang tubig ng amin po ang Alacan River. Siya yung pinakamalaking main river po namin na kapag yan ay umapaw, talagang mababaha buong munisipalidad ng Mangaldan. Pero malayo siya. Sa water level gauge po namin, from normal to alert, okay? Hindi niya maaabot yung pinakagitna ng full evacuation. Okay? Nasa una normal, tapos moderate, tapos hanggang umabot ng alert, tapos full. So wala talaga. Yes po, sir. Lipat lang nung isang araw na biglang tumaas ang tubig. Pumunta ako ng madaling araw, inobserbahan ko lahat, medyo nasa magandang ang level ng ating water level gauge. Nung mga alas 10 hanggang alas 11, biglang tumaas, umapaw, pero hindi naman masyado. Yun pala, nung tumawag ako sa province, sa Pangasinan, kung nagpakawala ang San Roque Dam o ano pa mang dam, ay hindi naman pala sila nagpakawala, kundi yung tubig na nagbigay ng malaking volume sa Alacan River ay yung tubig ulan na nanggaling sa upstream po natin, galing sa highland. Okay? Ulan po sa Baguio, yun, na kabundukan. Yun po. Nasa normal na po yung Alacan River po natin sapagkat mabilis po naman ang pag-agos. Saka isa pa, halos mayroon na pong diki ang Alacan po natin from Mapandan to San Fabian. Halos, maigsi na lang ang hindi pa natatapos. So, mahirap nang umapaw ang tubig talaga ng Alacan River. Ayun, paalala ko naman sa ating mga kababayan at Kapangasinan, okay, lagi po tayong mag-ingat, maging alerto at aktibo para malayo tayo sa peligro. Ang ating pong pamilya, ingatan po natin at huwag po tayong magbabad sa ulan sapagkat mahirap po ang magkasakit. Yan lang po ang paalala ko po sa ating po mga kababayan at maraming salamat. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Yasin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!